Kamusta na mga kapatid ko? Okay pa ba kayo? Baka hindi na. Kayo ba ay nananamlay dahil sumuko ng kusang loob si pastor upang maging mapayapa ang sitwasyon kahapon? Kung hindi tayo nananamlay at nauunawaan natin ang dahilan ng ating butihing pastor at ng mga kasama niya dahil kahapon na-hostage na parang mga kriminal ang pumasok sa loob ng compound ng Kingdom of Jesus Christ. Kung kaya, dahil dyan, tayo ay magpapatuloy ng ating paninindigan para sa pagbabago sa nabubulok na gobyernong ito ni Marcos Jr. Ayan ka, Eric. At kitang-kita nyo ba kung paano nag-intervene ang Ama? Yes! Sa kabila ng mangyayaring madugong bagay, hindi niya ito pinahintulutan. Tama. Sapagkat inalay ni Pastor ang kanyang buhay para sa libo-libong mga kingdom citizens na balak sagupain ng pulis. At alam niyo ba na mayroon na lamang mga 10 minutos, 10 minutes lang ang pagitan ng deklarasyon o voluntary surrender. Hindi na huli ha. Voluntary surrender ni Pastor Kibuloy. 10 minutes na lang, lulusob na at aagawin na ng mga berdugong pulis ni Marcos ang buong compound ng KOJC. What a way of doing miracle from the Almighty Father. Hindi naganap ang sagupaan. Kasi kung hindi po inabot ng declaration of voluntary surrender ni Pastor Kibuloy, ay kakalad ka rin, bubugbugin, tatransyonin, titirgasin, at kung manglaban pa at manindigan na wag iwan ang inyong rightful ownership to the compound in Davao, pwedeng barilin ang ilan sa inyo at pwede ring paghuhulihin o mapatay ang ilang mga leaders ninyo. Matter of 10 minutes lang ang palugit ng sumabog ang balita that Pastor Kibuloy decided to have the moral duty to stand up for the congregation and voluntarily surrendered kahapon. Una siya nag-surrender sa Armed Forces of the Philippines, partikular sa Philippine Army, and the next, it was only coordinated to the PNP. Yan ang totoo. And Pastor was never inside the tunnel, never inside the bunker. Saan ang galing si Pastor at bigla na lang sumulpot doon sa area? Nang galing sa puso ng bawat nagmamahal na mga kasapi at kaanib ng Kingdom of Jesus Christ. Kaya hindi nila mahanap-hanap ang heartbeat dahil milyon-milyon ang heartbeat na nagbibigay buhay kay Pastor Kibuloy. Ayan, at nasaksihan ng buong bansa sa loob at labas ng bansa kung papaano ka-committed ang bawat manggagawa ng KOJC na natiling matatag at nananalangin at hindi nanlaban sa mga berdugong pulis. Kaya ngayon, ka Eric, At yan, inihanda natin. At dahil dyan, bago ang mga paglilinaw na pahayag ni Atty. Torion, bumabalik tayo sa Liwasang Bonifacio sapagkat hindi pa tapos ang laban na ating pinaninindigan. Pagbabago sa nabubulok na lipunan, pagbabago sa bulok at abusado, inutil na gobyerno ni Bongbong Bangag Marcos. laban kasama ang bayan! Laban kasama ang bayan! Laban kasama ang bayan! Laban kasama ang bayan. Ayan. At pwede na kayong umupo upang matunghayan ang pahayag ng lead counsel, ang nangungunang abogado ng Kingdom of Jesus Christ.
po niya sa AFP, no? Well, it was really a surrender, no? It was really a surrender kasi hindi naman talaga siya nakita ng mga pulis, no? Right after nung meron kasing text message from a high police officer na gloves off na daw at kung sino mang haharang, dadakpin. Ako, meron nang designated na police officer na dadakpin, no? Worried na worried si Pastor noon because he did not want the situation really to escalate. And he wanted to check on his people and whether ito version lang talaga ito sa katotohanan, ha, na he had to check on his people. So galing sa bundok, no, whether you believe it or not, pumasok siya ulit dun sa compound to check on his followers, and he informed them, no, na he has to surrender, this has to end, no, and ang kapakanan daw ng kanyang mga miyembro ang pinaka-importante, no, and he even checked on his people. Kaya yung sabi ni General Torre na nandyan lang yan si Pastor, naglalakad-lakad lang yan, hindi yung totoo until September 7 onwards. Kasi nalaman ko nga yung na nandyan na sa loob si Pastor September 8 kahapon lang morning, no? And that's the truth about it, no? So he decided to surrender to end the not to worsen the situation further. May namatay na, marami nang nasugatan, yung kanyang cathedral na desecrate na, yung kanyang yung GMC na turn into a mining operation na, no? Marami nang mga sasakyan ng affiliate companies at maski walang kinalaman na confiscate na, no? So sabi niya, this has to end, and he had to explain to his leaders, no? So yun, it was really a surrender. Hindi po yung, maski naman po yung PNP ay nag-acknowledge po niyan, no? We operationalized yung na pag-usapan namin kasi ang tumulong talaga namin noon, no? At saka hanggang ngayon si General Silo, no? And yung mga mga sabi niya sa amin, no? Kasi matino na tao at honorable ito si General Silo. General Silo trusted him, but of course since he is a member of the PNP, we had to katotohanan lang talaga, we had to contact the Philippine Army, no? And meron pong nag-go between sa amin, yung akin pong gwapo na kliyente, yung gobernador po ng Davao del Norte, and then he nagpatulong ako sa kanya, and he was able to connect me to the ISAF po, yung ISAF, no? Ito, I have to tell the truth. Pasensya na po sa ISAF kasi ayaw sana nila ma-mention, pero kailangan malaman ng taong bayan. Kasi si Pastor, ang trust po niya sa AFP, no? So, yun, nagkita kami ng mga opisyal ng ng ISAF, and then si Colonel Cabading, si Colonel Ruiz, and then ang napag-usapan kasi hindi talaga po pwede na yung arresting officer ay yung maggawa ng mga paperworks ay AFP. So we had to contact yesterday, si Colonel Ruiz had to contact General Macapas po. And then General Macapas had to coordinate with with the higher ups, no? And General Francisco, no? And then meron pa siya mga tinawagan po. So yun na po ang nangyari. We had to wait for the
yung aeroplano C-130 from Manila kasi tinawagan ni Colonel Ruiz yung what you call this, yung aeroplano, yung kanyang boss po, at who was also a very good man, no, or who is a very good man, at nakarating po dito. Alam ko ayaw nila sabihin ito, pero pasensya na po, kailangan sabihin kaya para malaman ng taong bayan yung katotohanan. And then yun na, pumasok na kami sa loob, at nag-usap si General Macapas and Colonel Ruiz dun sa loob together with me, kay Pastor, at umalis kami sa compound at sumakay ng C-130 at papunta po sa Camp Crame. Ang isang usapan sana ay ayaw na namin ng away. Gusto lang namin media blackout sana kay para malagay sana in proper perspective. But then again, nag-request si General Macapas for just one picture para ma-submit naman sa kanyang higher ups, no? And nagpa-unlock po kami doon sa nasa aeroplano na kami before mag-take off, no? Isang picture lang. So pinadala ni General Macapas sa kanyang head po, no? So si General Marbil ata yun kasi parang nandun ata sa United Arab Emirates. So pinadala. So while while we were about to take off, katabi kasi kami ni Pastor, nakapag-usap kami, and yun nga, sinabi niya, hindi ko na talaga matiis yung kanyang mga miyembro sa kanilang mga sufferings, and he did not want the lawless violence to expand further. And he wanted to end it, and he wanted to do the ultimate sacrifice. So after September 7, no, I don't know how he did it. Pumasok siya doon, and then he met his he met his leaders, no. So as to how he did it, hindi na ako nagtanong po kasi hindi kami makipag